Hello mga fur baby dyan. Good morning. Kita niyo yung hawak ko? Ano yan? Food picker daw yan kasi yung dahil doon yung tuka niya ang haba ganyan. Pang tuka daw niya yan sa kahoy. Pang alam mo yun, pang bungkal doon sa kahoy para makakuha ng kakainin niya. Try ko siyang pakainin ng bigas. Kasi kasi na-amaze ako ang kakatuwa niyang itsura niya. Ang ganda-ganda, color blue-green. So, ang story niyan, kaya ko siya nakuha. Paano ko nakuha yan? Naglilinis ako ng damo sa harap ng bahay. Concentrate ako sa pagbubunot, no? Kasi ang haba na parang kubat na, hindi ko na nagbibisita yung bahay namin. Ito, habang concentrate nga ako, biglang may lumagapak sa likod ko. Nagulat ako, video parang nainis pa ako kasi akala ko merong bumato sa akin. Nung lumingon ako, yan, nakita ko yung kulay blue. Hindi ko medyo naisip na ibon siya kasi hindi ko pa nakita yung ulo niya. Ang kulay lang ng pakpak niya nakita ko. So akala ko ano lang siya, papel na kulay blue. Pero sabi ko, ba't wala naman papel dyan kanina? Nung tinignan ko, ayun, gumagalaw-galaw siya, na siguro na hilo-hilo dahil sa sobrang impact nung pagkabangga niya dun sa salamin sa taas at bumagsak siya. Kaya yun, ang lakas ng lagabog, as in parang bato talaga. Ngayon, kinuha ko, dinandaan ko kuha, ayan nga, yan, nahawakan ko na siya ngayon. Hilo-hilo pa siya niyan try niyang kumakawala sa akin, pero kaya nga siguro kumakawala siya dahil pagkahawak ko, ngayon ko lang napansin na parang ang higpit, nasasakal siya. Kaya nga ginaganyan-ganyan ko yung ulo niya, parang hinihimas-himas. Parang sa aso ba at pusa na yung parang hinihimas-himas mo para ma-comfort yung pakiramdam nila. Ngayon, try ko siyang pakainin sana ng bigas. Ayaw niya pala ng bigas. Siguro yung kinakain niya lang mga uod or insekto. Kaya nga siya woodpecker. Kasi sa mga insekto sa kahoy-kahoy yung niya kinakain. So, ayan, nung nilapag ko siya dyan, nabitawan ko, bigla siyang lumipad. Bigla talaga siyang lumipad. Kaya nga, ayan, pataas. So, hinanap ko siya sa kwarto. Wala doon. Hinanap kung ganyan sa ilalim ng kama. Tapos, lumipat ako doon sa kabilang kwarto. Bukas pa naman yung bintana doon. So, kaya lang may kortina. Kaya hindi niya napansin. Ayan, dyan siya pa ikot-ikot. Naghabulan kami. Naghabulan kami. Siguro sobrang takot ng ibon. Akala niya siguro, nako, ito na yung katapusan ko. Ito na yung katapusan ko. Akala ko katapusan ko na yung pagbangga ko dun sa salamin. Pero ito mas yata, mas nakakatakot. Kasi nga, diba, syempre, yung mga tao, sila yung parang ano tawag dyan, yung kinatakutan ng mga hayop. Kasi nga yung tao talaga ang hindi naman talaga nananakit yung ibang hayop kung hindi sila natitreaten sa tao. Kasi yung tao nga naman talaga ang pumapatay sa mga hayop. So ngayon, takot na takot siya. Try niya akong tinutuka. Pero syempre, mahahawak ko yung pakpak niya, hindi siya makawala. So sabi ko, huwag kang matakot kasi pakakawala naman kita. Na-amaze lang ako sa iyo, natutuwa ako sa iyo kasi ang ganda-ganda ng itsura mo. Kaya ayan, naawa na ako, bumaba na ako uli kasi pakawalan ko na nga siya. Kakaawa naman. Gusto niya siguro, grabe na yung nervyos ng ibon. Ayan, ilalapag ko na siya dyan sa labas, sa likod ng bahay. Ayan, lumipad na siya. Pumangga pa siya uli doon sa jealousy. Saka,
bumagsak uli yun. Tuloy-tuloy na siyang lumipad. Sabi ko, bye-bye. Ayun. So, bye-bye na rin. Yun lang, pinto ko lang. Natuwa lang ako dun sa ibon niya. Cute-cute kasi.